po, Ma'am Aida. JM, ilang minutes? Maraming salamat for the concern. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat ng marami. Bye-bye po. Hello. Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. At nako, hindi ho biro yung sinabi ko. Hindi, joke lang. Alam nyo kasi bihira kong sabihin yan sapagkat ngayong araw na ito bihira ho ang ating paksa ngayon at ito po si DJ Ronnie, ano? Ito po si DJ Ronnie, kasama po ang buong pangkat ng Inklinasyon ngayong huling Miyerkules sa buwan ng Febrero at siyempre tayo po ay pumasok na sa Kwaresma noong February 14, di ba? Ngayon po ay dire-diretso tayo sa ating Kwaresma at sana ay handa kayo. Handa ang inyong kaluluwa, handa ang inyong puso. Dahil nandito po ang aking co-host sa ngayong hapon, ang isa sa pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas, ang ating council representative ng National Anti-Poverty Council, Doc Gina Manalaysay. Magandang hapon! Yes! Magandang hapon po sa ating mga ka-inklinasyon at sa ating guest mamaya, Papa ay DJ Ronnie. Oo, alam mo ba na mama, ang masaya ang senior citizen sapagkat napirmahan na yung ilang batas no para sa kanila. At ikaw pag umabot ka ng 80 years old, may 10,000 ka na agad galing sa gobyerno. At of course, yan ay magtatapos pag ikay umabot ng 100, meron kang 100,000, di ba? Of course, wala namang problema yung pera kundi ang nakikita natin dito ay naiintindi o naaalala ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga senior citizen, no? Natural lang kasi nagsilbi na sila sa bayan. Pero siyempre, ating inilalambing din ang ating sektor na makita naman ang mga kakulangan pa ng pamahalaan sa serbisyo at kayo nandyan sa NAPSI, kasama kayo ng inklinasyon na magtutulak sa iba pang mga benefisyong gusto natin. Diba? Naman! Oo, at next week, nandito si Presidente Marcos sa Melbourne. Actually, bukas nasa Canberra siya at mag-a-address sa Parliament. Ang malungkot lang ay pati kami dito sa Adelaide, wala pang invitation daw na pinapadala sa Consul General dito. Kaya gusto sana namin pumunta pero wala daw invitation. Tingnan natin hanggang Friday kung ano magagawa natin. At kung makapunta tayo kay Presidente si Marcos sa Melbourne, tingnan natin. But anyway, ngayong hapon nga, ay rare disease ang pag-uusapan natin, Doc Gina. Yes. Ano nga yun? RA? May RA na... it is a Republic Act 10747. 10747. Naisabatas ito, DJ, noong 2016. 16, oo, sa panahon ni Digong, ano? Yes, para sa proteksyon at kalinga ng mga pasyenteng may di karaniwang karamdaman. Yun, oo. At siguro naman nung pinirmahan niya to, hindi pa siya nakakainom ng gamot na sinabi ni Presidente Marcos. Ano? Kaya maganda pa ang kanyang pag-iisip nung pinirmahan niya itong batas na ito. Joke lang. Masamay ka talaga. Okay. Hindi, naalala ko lang dahil sa sabi kahapon ni Presidente Digong, hindi naman lang yung sinabing addict si Presidente Marcos, di ba? Pero tayo sa inklinasyon, addict tayo sa mga tamang informasyon. Kaya ipakilala mo na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito, Doc Gina. Okay, JM, una yung po mga natin, sandali. Naano na naman ako dito sa aking, anong tawag dyan? Sa iyong notes. Sa cellphone, sa aking laptop. Okay, go ahead. So, ang una po natin, ang ganda naman ng ngiti ni Doktora pala dito sa kanyang picture. At saka maganda si Doktora. Grabe. Yes. Si Doktora Maria Melanie Liberty Alcosin. Siya po ay kasalukuyang head ng Division of Clinical and Metabolic Genetics sa UPPGH at ng National Institute of Health. Kayo din po, Doktora, ang
head dito, di po ba? Si Doktora ay kasalukuyang director din ng IHG or Institute of Human Genetics na kapartner ng Department of Health sa pagpapatupad ng Rare Disease Law, which is the 10747. Tama ba ako? Go ahead. Yes, tama. Tama. So, siya po ay umasista sa paggawa o crafting ng 2022 to 2026 Strategic Plan for the Integrated Rare Disease Management Program. Ang kanya rin pong research ay nakafocus sa pagkakaroon ng local data. Di ba, DJ Ron, yan ang ating talagang problema, right? Sa sektor ng may kapansanan on rare disease para magkaroon ng basihan for a better diagnosis and management protocols at sumuporta sa paglikha ng mga national policies that will improve access not only to equitable health services but also to more opportunities para po sa mga taong may rare disease at magkaroon ng sila ay magkaroon ng isang produktibong pamumuhay. So mga ka-inklinasyon, malugod po naming ipinakikilala again si Dr. Maria Melanie Liberty Alcosin. Good afternoon, Doc. Welcome po. Okay. And then, itutuloy ko na yung ating second guest. Yeah, please go ahead. Yes, ang ating po pangalawa namang panauhin ay si Miss Cynthia Magdaraog, sorry po. Siya po ay presidente ng Philippine Society for Orphan Disorders Inc. Yan, tanungin natin bakit yun yung pangalan ng kanilang organisasyon, no? At may anak kasi ako, Doc Gina, ulila na rin ako eh. Wala na akong ama, wala na akong ina. Ulila ako. Parehas tayo doon. Kasali ba ako doon? Sige, tanong natin mamaya. At may anak na may rare genetic disorder na kanyang i-elaborate po mamaya. Ang nakaka-proud sa ating guest ay nag-speech siya noong February 2019 lang, kapatid, sa UN to share how the Philippine Society for Orphan Disorder is doing in the country. At isa po siya sa nagtulak din ng RA 10747 or Rare Disease Act. Mga ka-inklinasyon, ang atin pong mainit at malambing na pagtanggap kay Miss Cynthia Magdaraog. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Cynthia. Yeah, oo. Habang kumukuha ng signal si Ma'am Cynthia, naka-unmute po kayo, Ma'am. Naka-mute po kayo. Anyway. Yes, Ma'am Cynthia, good afternoon. Good afternoon, Ranil. Yeah, maraming salamat po sa pagtanggap nyo ng aming imbitasyon. With your permission, Ma'am Cynthia, tatanungin ko muna po si Doktora para may foundation po tayo ng discussion natin this afternoon. Doktora, ano po yung, bago po yung rare disease, ano po yung functions ng national, mabilis lang po sana, ilang function ng NIH? Kasi parang yung institute ninyo, ikinakabit sa DOH, no? Kayo po ba'y attached agency ng DOH o kapartner ng DOH? At ano po ang isa o dalawang aasahan sa inyo ng sambayan ng Pilipino, Doktora? Hello, Doktora. Magandang hapon po. Doktora, please. So, ang National Institutes of Health po ay under ng University of the Philippines, Manila. So kami po yung academe po na parte ng parang yung mga health concerns programs ng DOH. Kadalasan po na-associate po kami at kapartner po talaga namin ang DOH kasi po ang mga research institute po ang National Institutes of Health. Kami po ay bali nananaliksik ng maaari pong magamit na basihan ng mga kailangan ma-implementation, parang ma-i-implement ng Department of Health po. Isa lang po dito yung Institute of Human Genetics. Isa lang po yung institute namin sa maraming institute po, kunwari Institute of Aging, ganyan po. Pero specifically for Institute of Human Genetics po, so
yung pong mga namamana na mga kondisyon, kadalasan po yun yung mga tema o yung topics po ng pananaliksik na um, ginagawa namin. Pero more importantly po, meron kami kasing service arm, may laboratory po kami para po sa mga rare conditions po, na genetic conditions. So ang ibig sabihin po, Doc, kasi siguro by March meron na kaming Inklo Balita. So ibig sabihin po, we can request for some press releases or updates from your institute through you para maibalita ho natin sa ating audience sa Inclonasyon. Okay lang po. Naman po, yun naman po ay isang mandato ng University of the Philippines at ng Institutes of Human Genetics na public awareness po ay isa sa aming mandato. Yehey. Masaya po kami dyan, Doc, dahil kami po ay seryoso sa pagbibigay ng tumpak na informasyon sa ating sektor at sa ating mga stakeholders. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay rare disease. Ano po? Ito yung mga bihirang ano po ba to? Disease, karamdaman. Ano po pag sinabing pag maka-classify na rare disease, Doc, at gaano po karami ang ganito sa ating bansa? Ang rare disease po ay sinasabi, iba-iba po kasi yung definition kung nasaan ka sa mundo. So, ano yan, sa atin sa Pilipinas, 1 in 20,000. So, ibig sabihin sa 20,000 na katao na Pilipino, may isa na merong klaseng. So, pag incidence po, di ba, sa mga sakit, no? Parang isa sa 5 tao, kunwari po, isa sa 64 na Pilipino ay may ganitong kondisyon. Hindi po siya rare. Pero pag sinabi mo ng isa sa 20,000 na Pilipino, meron itong ganitong kondisyon, rare po natin yung tinatawag. Sa ibang bansa po, sa mas maunlad na mga bansa, hindi po ganun yung definition. Meron pong mga ibang bansa na 1 in 6,000. Ibig sabihin na mas madalas pong makikita kumpara dun sa atin. Rare disease na tawag sa kanila doon. So, pero sa atin po, sa Pilipinas, 1 in 20,000 ang definition ng rare. So, ang example po nito ay mga nakikita natin sa newborn screening, yung mga metabolic conditions po. Kung sino po yung may sa mga audience po, yung mga meron pong mga babies na newborn screening po sila. Yung karamihan po doon ng mga condition, rare conditions po sila. Ano po pag sinabing rare conditions, Doktora? Specific po na mga kondisyon nila. Kung ito po ay kadalasan sa kanila ay genetic conditions. So namamana, nasa genes po natin. So maaari pong metabolic, maaari pong mga birth defects, maaari pong mga sakit po na kunwari sa dugo na sobrang hindi madalas makita o bihira lang makita sa populasyon. Yun po yung mga rare diseases. May numero na ho ba tayo, Doc, kung gaano yung po nakikita na ninyo sa laboratorio, sa mga klinika ngayon, at gaano po karami ang mga doktor na capable na tumingin sa ganitong mga kalagayan? Siyempre po yung mga rare diseases, iba-iba naman po yung kanilang manifestation. So, kunwari po, katulad ng sabi ko na at birth, meron pong ganunong kondisyon, katulad ng mga metabolic condition. Pag sinabi mong metabolic, merong mga, simply po, may mga hindi tayo dapat kainin para, o kaya bawal sa atin, protina, fats, o kaya po, mga klase ng carbohydrates na hindi mo pwedeng kainin ng mga bata o mga newborns, pwedeng ibigay sa kanila dahil hindi nila metabolize yun. Ibig sabihin po noon, maaring magkaroon sila ng convulsion sa iba, maaring pong magkaroon ng developmental delay sa iba, meron pong iba naman pag bumabagsak masyado yung sugar nila, maaari pong ikamatay. Yun po yung mga parang maraming klase pong manifestation ng rare diseases. Pero meron din po yung katulad ng hindi kaagad nakikita sa newborn period. Yes. Katulad po ng, kunwari, Pompe. Meron pong isang klase po yan na
wala pong problema, makikita up to a certain age, like childhood po, kunwari kayang po tumakbo, yung tapos biglang magkakaroon po ng problema sa muscle. Dahil yun po, nagkakaroon ng problema ng ganoon dahil may mga enzymes po sa katawan na hindi nagana ng maayos. So yun po yung mga ibang examples po na ilan lamang sa examples ng mga rare diseases. Meron pa pong ibang mga birth defects na maaari po, kunwari pangit po yung characteristic ng buto, maaari po madali mabali kahit po kahit walang trauma, maaaring bali. Yun po yung mga rare diseases na iba-ibang klase. So iba-ibang doktor po yung dapat nangangalaga sa kanila. So, kung pwede pong orthopedic surgeon, pwede pong mga hematologist sa mga rare blood disorders. Tapos so, pwede itong tawagin interdisciplinary ito, Doktora? Multidisciplinary po talaga. Multidisciplinary, sorry. Yeah. Yes, Doc Gina, you want some questions for Doktora? Yeah. Para sa kaalaman lang po ng ating viewers, no, we have to ask this. Nakakahawa po ba ang merong mga rare diseases halos lahat or bibihira naman? Tapos paano po ito nagagamot? Kindly give one example po. Nung mismo specific na rare disease. Kunwari po yung kung ito po yung nakakahawa. Kadalasan po, greater majority ng rare diseases ay genetic ang reason ng genes. So, meron din mga rare na infectious diseases, pero in greater majority po, pag sinabi nating rare diseases, genetic po yung reason kung bakit meron ng ganong condition. So, namamana. So, hindi nakakahawa. So, ayun po. Ano po ang gamot? O paano sila minamanage? Pag po genetic condition po, greater majority po ulit sa mga genetic condition, walang cure. Ibig pong sabihin ay, di ba po ba, kunwari, meron tayong UTI, urinary tract infection, magbigay ka ng antibiotic, pa rin po, pneumonia, magbigay ka ng antibiotic after po, 7 days na 7 days na course, wala na po yon kasi wala na yung microbio, no? So, cured ka na po doon. Yeah. Sa genetic conditions po, dahil nasa bawat hibla ng katawan natin, nasa genes, wala po talaga siyang cure unless magkaroon po ng gene therapy kung saan minamanipulate na po yung genes para matanggal yung maling impormasyon sa genes natin, no? Para gumawa na ulit po siya ng tamang produkto para dun sa genes na yun. So, ito pong sabihin, bukod sa hindi nakakahawa, maaari pong ma-manage pero wala pa po talagang karamihan. Sa pangkaraniwan po, wala pang cure. Yeah. At ang mga pang-manage po sa kanila ng mga gamot, kunwari po maple syrup urine disease. Nakikita niyo po yun sa mga... Yes. Ang kailangan po nila ay mga special milk formula na tinatanggalan ng mga protina na hindi po pwede sa mga babies. So, dahil sa mga proseso na yun, konti lang po yung gumagawa ng mga ganitong medical food po ang tawag namin. Yung mga medical food na ito ay mahal. Tapos yun ang pagkain nila, hindi po pwedeng maiba, lalo na sa unang mga taon. Yun po yung problema. Yung specialista po sa tumitingin ng mga ganyan, yung mga metabolic geneticists, hindi po sila masyadong marami. So dito po sa Philippine General Hospital po, ng UP Manila po, no? Alam niyo po na under ng UP Manila. Dito po yung training ng clinical genetics and metabolic, clinical and metabolic genetics po. So galing po dito yung mga doktor na geneticist na tumutulong sa mga babies na may metabolic disorders. Pero meron pa rin po mga ibang specialista, kunwari orthopedic surgeons. So sila po yung sa mga naman merong osteogenesis imperfecta. Imperfecta, yes po. So kailangan din po, sila po yung katuwang po namin sila sa pag-manage. Ang diagnosis po kadalasan nagagawa po ng clinical geneticist kasi po yung mga test
andito po rin sa Institute of Human Genetics. So, yun po yung sa pangkaraniwang yung marami pong natetest po dito sa bansa, natetest po dito sa Institute of Human Genetics sa NIH. Okay. Yes po. Thank you. Ngayon, thank you, Doc. Ngayon, puntahan natin si Mami Cynthia para may actual experience tayo, marinig natin yung yung karanasan ni Mami Cynthia. Magandang hapon po, Mami Cynthia. Yung lahat, and thank you for inviting me. Opo, Kasi- salamat sa pribilehyo. Ma'am, pakisabi po ninyo, pakikwento niyo po sa amin yung pwede pong ibahagi. Halimbawa, papaano po yung naging pagsilang, halimbawa nitong yung pong anak ninyo? Juan. Si Juan, opo. Papaano po siya nung first few months niya at kailan po kayo na-disturb na may kakaiba sa kanya, ma'am? He was born normal siya. Walang diferensya. Very cute pa nga, no? And already 46. At that time, siguro wala kutulan ni Doktor kasi na sa Makati Med na familiar sa rare disease. So, tumanda siya hanggang mga early 20s na napapansin namin, parati siyang nadadapa, no? Tapos, so we thought, baka lampa, flat-footed, ganon. And then towards, my husband naman, yung kanyang trabaho requires him to go to several countries. And when we were brought to New York, sinama niya Opo. kami. Doon, napansin namin na meron kaming kaibigan doon, Filipina, sabi niya, ba't hindi mo pa check sa isang specialista, no, yung condition ng anak mo. So, tapos pinalakad siya, inobserve nila, sabi niya, kukuha tayo ng muscle sa kanyang arms, dito, no? Tapos, sorry, ini-slice daw how many pieces, very, very thin pieces. And then, bumalik sa amin yung results when nandito na kami sa Manila. Sabi nila, may rare disease. Sabi namin, anong rare disease? Sabi niya, it is a condition that is genetic now, heritable. Sabi ko, anong heritable? Maybe these genes from your husband and my genes when we got married and conceived sa kanya combination ng genes that can make it rare, no? Kasing rare disease at anong gamot? Sabi nila, walang gamot. Pero ang prescribe namin sa inyo is diet kasi we were giving him sugar kasi he was sugar would give him energy. No, sabi niya, hindi, no sugar, no carbohydrates, high protein. No? So, binigyan ako ng listahan at saka book for So, hindi naman ako marunong magluto noon. So, but I was forced to or at least organize the cook. No? So, tumaba siya ng konti and he became stronger. But then, progressive talaga. In fact, there were 2 other children, girls, no, that we found out na report sa amin kasi na-establish na namin ang Philippine Society for Orphan Disorders or for Rare Disease. Yeah, ma'am, if we can zero in muna for a while dun sa kay Juan, paano ho yung kabataan niya? Ano po ang mga hindi niya pwedeng gawin? Siya po ba nakakapagsalita, nakakausap ninyo? Paano po siya, pangilan ho ba si Juan sa magkakapatid, ma'am? Siya. Pero napansin namin nung nag-school siya sa Ateneo, sa up to grade 2 flat yung school ng mga bata, no? Kasi mas bata sila. Pero nung grade 4, hindi na siya makaakyat sa stairs. Napakahina. Tapos hindi na niya makarry yung books niya kasi yung books sa Ateneo nung panahon nila makakapal sa mabibigat. Mahina na yung kanyang muscles dito sa forearms. So, ilipat niya sa ibang school. So, we brought him to Cosca. Kinakarga siya ng mga ng kanyang mga schoolmates, no, up and down or stay with him, no.
for lunch. Tapos we met nga, we were able to go to New York, yung kinuha yung lab, sabi na rare disease yan, it is progressive and he will live only up to a certain age. So mga 30 lang, no? So syempre, Yeah. his psychological but he's now 46. Yeah, very good. So, meron kayong tamang ginagawa, Mami Cynthia. At kumbaga, nakita, naramdaman at nakita ni Juan kung gaano nyo inalagaan siya. No? Pero ano po ang mabibigay niyong tip, Mami, sa mga tao? Una gusto kong i-underscore, Doc Gina, sa Ateneo ay walang accessibility nung araw. Sana ngayon meron na, no? Dahil first class na eskwelahan yan. At saka yan, no? So hindi dapat inililipat sa ibang eskwelahan, dapat gumawa ng paraan ng Ateneo. May pera naman sila, may backed by good people. Sana ginawa ng paraan yung accessibility issue, Anyway, that's another story. Pero ma'am, papaano niyo po hanggang ngayon yung kumbaga ay sinusulit yung buhay ni Juan, ano po ang kanyang yung gaya kanina, please elaborate a little more doon po sa kanyang ginagawa, sa kanyang role sa pamilya po ninyo. Unang-una, ang decision ng husband ko sa akin is isabi sa kanya yung condition. Kasi minsan inaano siya ng mga classmates niya, ay bakla kasi ganyan. Binubuli. So we had to make him understand kung anong condition para ma-explain nila and maybe maging compassionate And then nung nalipit sa isang sabi nila takbo na ng Ateneo ka, doon talaga yung mga kaibigan niya na true friend who accepted him, no? So he graduated successfully ng elementary and then nag-college siya sa De La Salle St. Benil's. Ang advantage doon, it was for people ability. Walang stairs. Pinayagan na kasama yung kanyang caregiver kasi kailangan kuminsan kakargahin siya papunta to use the banyo, no? And he's a very intelligent guy and he became the first awardee ng St. Benilde, no? So lucky, God was, I think, very good to us na tinuro kami at that time in his life na meron ng mga school that is handicap friendly and even students who understood his condition. So now he's 46, he's working at Asian Development Bank. He uses only computers and Zoom, no? And of course, nakabili kami ng isang station wagon. Yes. Oo. So, pagpahinga na pwede siya. So, understandable siya. He earns his money. Mas marami po siyang sweldo kaysa akin. No? Very good. Mother, nakakatuwa po yung milestones ni Juan. Hindi ko lang po nakuha kanina, sorry. Pangilan po si Juan sa magkakapatid, Mother? Sorry. Eldest. Yung second ko, lahat normal. But, binabanda yung bata pa, baka it might affect. He has 2 sons and 1 daughter. Baka medyo payat at lampa din. So talagang deep inside, sabi ko sana hindi. Yung third, 1 day lang namatay. Ang tinawag ng doctor nung hindi pa nila alam ang rare disease, yung mga disease sa pangalan, pulmonary hypertension. Kasi yung problema din niya yung breathing. Yun ang weakness ng kanyang katawan. Okay, Mother. Opo, siguro po manonood muna tayo ng video, Mother. Mother Cynthia at Doktora Mel. Tingnan po natin yung video na binigay po ninyo para mas paintindihan po ng ating mga kaibigan, kanasyon, ito pong pinag-uusapan natin for this afternoon. JM, please roll the video. Sinasabi sa video, DJ Ronnie, lalaban kami in support of the observance of the Third National Rare Disease and in solidarity with the
patient families of the Philippine Society for Orphan Disorders, PSCO, its advocacy to care for children with rare disorders. We are pleased to feature this audio-visual production, Lalaban Kami. The song Lalaban Kami expresses the Intense will of children afflicted with a rare genetic disorder to fight the lifelong challenges of their health condition. The unconditional love of their parents and families, the presence of a loving and merciful God in their lives, provide them the mighty strength to have a life of hope and bravery. To those who have extended them a kind heart, a helpful hand, and the means to save their lives and enhance their well-being. Taos-puso po kaming nagpapasalamat. Ang title po nito, Lalaban Kami. Eto na po, DJ. Minsan ng tadhana'y mapanghamon, tila na uubusan ng pagkakataon. Ngunit ganun naman, kahit anong mangyari, hindi kami susuko, lalaban kami. Basta't may araw, pagkatapos ng buwan, ang pag-asang masisinagan. Kami inyong balikan, hindi kami susuko, lalaban kami. Lalaban
Lalaban Kami. Napakagandang awitin at napakagandang motibasyon, kaalaman, karapatan, kabutihan. At tingin ko walang tatalo. At kahit sinong makaharap, tama, dapat lalaban at lalabang may dangal. At yan po ang ipinapakita sa atin ni Mother Cynthia sa pagiging matatag nilang magulang dito kay Juan at pagiging ehemplo sa kanilang sektor na hindi dapat sinusukuan ang mga ganitong kondisyon. Doktora Mel, ano po ang mga swerte po si Mother Cynthia? Sorry kung mali yung salitang swerte, pero kasi kahit paano po nasusuplayan nila yung mga gamot. Sabi nyo nga po mahal ang mga gamot, ang mga pag-aalaga sa ganitong mga kapatid nating may kapansanan. Saan pa ho pwedeng kumuha ng suporta yung mga medyo nasa laylayan po ng ating bansa na may ganitong kondisyon po at doktora? Salamat po sa tanong kasi importante talaga yung alam natin na ang tawag natin sa mga gamot ay orphan drugs, no? Kasi sobrang mahal nila, hindi kasi talaga sila nabibigyan ng attention, yung paggawa, yung pag-provide kasi ang mahal para sa kakaunting mga naapektuhan. Kaya yun yung sinasabi dun sa video kanina na unti lang kasi yung porsyento ng tao na meron na mga rare diseases. So bukod sa konti yung demand para dun sa mga ganitong gamot, mahal din yung paggawa at pagtuklas ng gamot na yun. So ang law, yung sinasabi natin kanina, yung Republic Act na 10747, yung rare disease law natin. Ano po pala to, President Benigno Aquino po na 2016 okay. ito, hindi po ano. Okay. So ang ano po niya ay ang layunin po talaga nung law na yun ay magkaroon ng easy access. Hindi lang po yung lahat po ng mga may mga rare diseases. Kahit po mahal, ang pinaka-importante po ay ma-diagnose po sila muna na ma-identify po sila. Katulad po ng sinabi ni Mrs. Magdaroob kanila, unti lang po kasi ang specialista na nakakapag-diagnose. Yun po yung isang layunin ng batas, ma-diagnose na maaga. Kasi mas maaga po silang ma-identify at ma-diagnose, maaga po mabibigyan ng tamang lunas o gamot, no? Ibig po sabihin nun, less po yung complications kapag po mas maagang na-diagnose. Ngayon po, ang layunin din po ng batas ay easier access sa impormasyon, sa espesyalista at saka sa gamot. Okay, pag-usapan natin, Doktor. Madali po yung informasyon, madali yung... Pero paano po kino-concretize ito ng gobyerno at paano po ito dapat according to the law na kayo po yata ay bahagi din ng pag-frame ng implementing rules, paano po ito mararamdaman ng mga mahihirap nating mga kababayan at ano po mga incentives na meron kung nagbibigay ang gobyerno dito, ma'am? Yung po sa una, ang maganda po, yung mga inborn errors of metabolism nasa newborn screening. Yung gobyerno po ang nagbibigay noong medical foods. Yung sabi ko po kanina na mahal. Kung na-pick up po sila ng newborn screening, meron po dun sa binabayaran na newborn screening fee ng PhilHealth po, galing na rin yun sa PhilHealth. Sila po ang kasama na po doon yung treatment, pagbibigay ng mga medical food. Yun po para dun sa inborn errors of metabolism. Yan po yung MSUD, maple syrup urine disease. Meron po yan tinatawag na methylmalonic acidemia. Yung mga ganyan po, phenylketonuria, yung metabolic rare conditions po na yan. Meron po na ibibigay ang gobyerno.
Gaano po katagal lang kasi ang PhilHealth ma'am parang may limit halimbawa yung dialysis kung ilang sessions lang a year. Doon po sa kanila gaano katagal po o kadalasang suporta na kayang naibibigay ng pamahalaan po? Yung pong sinasabi ko kanina na binibigay ng PhilHealth na newborn screening fee, yan po ay nasi-stretch po ng newborn screening program, binibigay po lahat ng gamot hanggang po kaya. Yung kaya po, ibig sabihin niyan, meron po kaming mga 12 years old, 14 years old, na lahat po ng medical food nila ay galing pa po sa newborn screening program na isang programa ng gobyerno, ng DOH. So, nabibigay po yan. Ang problema lang po ay yung doon sa labas sa newborn screening program. Kunwari po, yung kay Juan Magdaraog po, yung Pompey po ay hindi siya kasama sa newborn screening. So, ang ibig sabihin po niyan, yung pong parang humihingi po kami kasama po kami doon sa naghahanap ng mga donation. So, hindi po yan na ibibigay pa sa ngayon ng gobyerno. Dahil po sobrang mahal. Mrs. Magdaraog, magkano nga po yung 1 month natin na Alam mo, ang kanyang gamot is in vial. He needs, with his weight, no? Kasi 46 na siya. He needs about, I don't remember the number of vials, but if we were to buy it, we would buy it twice a month, 3.9 million pesos per infusion and twice a month. No? Wow. Pero tingnan kami mabait ang Diyos na pati yung Sanofi Genzyme, meron silang International Compassionate Access Program. Meaning sa first few patients, libre lahat for life. No? Ang binabayaran lang ako because he is, thank God, working. He has a job sa ADB. Binabayaran na lang niya yung mga doctor that are also from somehow connected to NIH, IHE. But during their private practice, yung fee na lang nila for the traveling. So, siya na mismo, since nagsisweldo siya, hindi even if Yes, Doc Gina. Gusto ko lang sugsugan yon kay Doktora. Kung halimbawa hindi nga siya napasama dun sa newborn screening, saan lalapit yung ating mga kababayan sa laylayan? Kasi halos wala silang alam eh. Yun po. So, kadalasan po, katulad ng nabanggit po ni Sir Ron kanina, di ba? Merong PhilHealth na may mga case rates. Ano naman po, palagi naman nakikipag-usap talaga. Kunwari sa DOH po, nagtatry po silang mabigay po sana yung may mga steps po. Kaso lang talaga mahal ng mga gamot, no? Pero si Mrs. Magdaraog po minsan, syempre tulad po ng bilang isang magulang na may rare condition po yung anak, alam po yung pinagdadaanan, nahirap din nun, lalo na kapag wala ka rin talaga mahugutan ng pera. So ano po ang nangyayari ngayon? Merong through depende po, ang dami kasi ng rare conditions, no? Yung mga kaya po namin dito sa NIH, kunwari po, meron pa po mga Cerezyme, mga ganyan po. Mahal din po yung katulad nung kay Juan Magdaraog, no? Mahal din po yun. Donation po talaga yung minsan kung wala po, wala po kami masyadong magawa. Merong mga conditions talaga na kaya po namin. Kaya na sususan ng konting amount po ng kunwari po nabibigay ng Senate. Minsan po may mga ganon na ibibigay. Pero sapat ba? Kung ang tatanong niyo po sa amin ay sapat? Yeah. Hindi, at saka halimbawa po, nasa barangay, tapos lalapit sila sa barangay health doctor. So siguro naman maalam ang ating mga barangay health doctors kung saan sila ire-refer. At saka yung paglapit po kasi sa DSWD, parang like super minimum lang na ibibigay even sa PCSO.
Yan po yung yan po yung layunin nung Batas. yan din po yung layunin noong Integrated Rare Disease Management Program, yung strategic planning po. Kasi nire-recognize po ng gobyerno natin ngayon na limitado po ang kayang gawin even with the law. So ano po yung mga hinihingi namin na kung hindi pa kayang ibigay yung lahat po ng pangangailangan. Kasi kahit naman po sabihin natin, admittedly, the government right now cannot give po yung the same po na manner. Kunwari po sa ibang bansa tayo, wala naman po kami iisipin bilang mga doktor, hindi na namin nahahanapan ng mga donations. Yeah. Ganun. Hindi ho kasi ganun ang sitwasyon natin ngayon. So how can the government po, ang iniisip po natin, ano po yung kayang ibigay ng gobyerno? Nilalakihan po yung, tinatry pong lakihan yung case rate para sa kanila. Hindi po sapat. Alam naman po natin yan. Hindi yung case rate po ng PhilHealth, alam ko po na alam nyo naman yun na kung merong ganito, kung may pneumonia, kunwari, ganito maibibigay ng PhilHealth. Yan ay ma-minus doon sa sinasabing bill natin. Meron pong may mga hospital naman po na no billing. Kaso nga lang po yung mga gamot talaga specifically for them, hindi po yun na panapo-provide ngayon. Meron pong mga doon sa strategic management po ng DOH, ang tinatry po natin yung access, kunwari kailangan po ng neurologist. Dapat po merong neurologist na titingin sa kanila. Kunwari po kailangan nilang ng ganitong gamot galing sa ibang bansa. Sana po mapabilis ang labas ng mga gamot na ito sa customs. FDA po ay mabigyan sila ng parang green lane. Sa ngayon po parang mga ganun muna yung nagagawa po na i-contribute po ng other stakeholders outside po ng DOH. So yun po yung mga naitutulong ngayon. In a nutshell po, kulang talaga. Hindi po talaga sapat ang na ibibigay kahit may batas na tayo. Ang tinatrabaho po natin ay sana po unti-unti mabigyan din tayo ng konting pondo para sa mga rare conditions, no? Alam mo, Doktora, alam mo, nung araw, ang utang ng bansa is $24 billion, oo. Wala pa rin daw pera. Ngayon, ang utang na natin na halos $14 trillion, wala pa rin tayong pera. At wala pa rin pondo para sa mga dapat pondohan. Hanggang kailan kaya tayo mag-aasa ng pondo? Kasi sa ibang bansa naman po, wala rin naman silang pera. Pero ina-allocate nila ng tama yung perang meron sila. Di ba? Anyway. Agree tayo dyan. Ay, please magdaroog na tamurin. No? Oo, kasi kami, ang PSOD, our mandate is to help yung mga pasyente. Right now, we have 319 patients, no, as of 2023, 63 types of rare diseases, no. Yung milk, kaya namin because, we can buy milk through donations. Usually, we rely on donations. Tapos nagpa-fundraising kami ng golf tournament, mga kaibigan na marunong mag-golf. They will... Okay. Pero hindi sapat. Ang noon is really to push, lalo na may bagong government, may bagong secretary, and we're trying to have a one-on-one kasi nasa Integrated Rare Disease Access Program. Some of the diseases that are rare disease, kaya lang, in-spread nila, let's say, SMA, spinal muscular atrophy, no? Sa 2027 pa ang schedule siya mabibigay. Iisang tao lang yon. Buti na lang yung parents nag-fundraise, kami tumulong ng fundraise, nakahanap sila ng hospital just below New York, tapos related to an evangelical religion group na may hospital, so free lahat yung operation. He needs 3 operation. Tapos na yung isa. After 1 year, another one, after 1 year, another. Hindi pwede sunod-sunod. But there is hope, no, for him. Very intelligent guy, no, nag-aaral, top sa class. Sayang. But yung
yung bigay ng tulong, you don't look at those things whether mas advantageous but nobody will be left behind is the motto. Yes. So kung man ng tulong, malaki tinitingnan namin kung meron kaming konting pondo, so kung kaya, di binibigay, or naghahanap kami ng donors, ganun. Pero it has to Okay. be, law has to be implemented talaga. There must be a political will. Ang aming champion noon, si Senator Pia Cayetano, pero magta-third year na siya, so hindi na siya si Senator Angara, tapos meron din kami sa lower house, ilang bisita sa kanilang DJ. More or less, Mami, magkano po ang yearly allocation na dapat sa kwenta ninyo na dapat binibigay po sa grupo niyo? 104 million a year. Taon-taon po, 104 million a year. So, Pero- DJ, Oh, go ahead, ma'am. kay Doktora at saka kay Miss Magdaraog, hindi po ba natin yan maipasok sa syntax o nakapasok naman siya kaya lang not given enough funding? Not given enough priority. See, I forgot his name, gave but one time lang sa kanyang budget na syntax. Syntax law po. Malaki po yun. Pero I mean, if we compete with the other requirements, Yeah. o konti Yun lang po ang yung tanungin, ilan lang yung pasyente nyo? Ilan yung total patient nyo? Sabihin ko, 63 rare disorders, 320. Ay, mas marami ang yung... Yan po. Yun po yung, katulad po ng sinasabi ni Ms. Magdaraog, ang palagi po yung sinasabi sa amin, we only have one pie. I-allocate yan sa napakaraming mga Needs. action. Yung more po, yun po ang mabibigyan ng yun lang po ang palagi naming sinasabi with PSOD is that, di ba sabi natin, ang universal health ay dapat no one should be left behind. No one left behind, no? So yun po yung hinihiling lang din namin na talagang yung konsepto na yun ay ma-apply din talaga. Pero di ba, Doktora, ang magandang simula is, halimbawa, for this year, meron ang Department of Health na 5 billion. Halimbawa lang, lagay mo na. At itong 5 billion na ito ang gagastusin sa specific sectors, ganyan, no? Hindi ba mas magandang mag-usap sa ganon? Kaysa sa, mas marami kayo mas kukunti kayo di ba? Parang di ba dapat ang unang hakbang ay alam ba, magkano ba ngayon ang nakalaan para sa ganitong mga kondisyon. At doon tayo magsimula ng pag-uusap. Hindi yung paramihan. Hindi ba? Tama ba yun, Doktora? Agree po kami. Agree po kami sa kaming mga doktor na nangangalaga sa mga may rare conditions. Kasi po, yun nga po, yun na lang po yung palagi namin sinasabi, no one left behind. Hindi po, mas marami po yung ganito, kaya ang tawag din po sa kanila, sila po yung nasa laylayan din. Hindi ko sa kaperahan na yung inaan natin. It's just that they don't have access. Yung equity na po ang hinihingi natin ngayon, hindi siya equality. Equity. Yan po. Alright. Correct. Yeah. Alright, Doc Gina, we're running out of time. Siguro, Ma'am Cynthia, ano po ang message? Ano po ang inyong mga gawain for this week? Dahil ngayon po ay ginugunita ang inyong Rare Disease Week po yata itong last week of February. Ano po ang inyong activities at ano po ang inyong panawagan sa pamahalaan at sa inyong mga miyembro? Go ahead po. Well, yung European Union, meron silang call international sa mga organizations with rare disease. One is to create awareness. That's the first step. Okay. We will be at the National Museum. It will be lighted up. We will be holding what do you call this? Light stick, iba-ibang colors, so that first week of March we will submit all the photos and it will be combined by the European Union. Ipapakita that rare disease worldwide is not a minor cause, but it is a major if you combine the total population. Number two, they also want to have success stories. Those that nagkaroon ng access treatment can be productive, whatever is their disability, no? Whether it be slightly mental, whether it be physical.
meron. And ako, I'm very proud of my son because even if he can only use his fingers when it's already deteriorating, he still has a job sa Asian Development Bank and he earns more than me. No, so Oo. Tama yun, Mother Cynthia. Sino dyan ang mga gwapo daw tingnan, no? Sino dyan ang mga malalakas pero kaya nyo bang pumasok sa Asian Development Bank? Di ba? Yes, kapatid. Samantalang yung anak ni Mami Cynthia, sabi niya, yan lang ang naigagalaw niya pero nasa Asian Development Bank. I think the organization ADB has a compassionate program for disadvantaged sectors. And he's just lucky na napasok siya, no? And I want to increase the quota na matanggapan yung iba. Okay? Oo. Yeah. Yun ang we have to sell. We have to sell. Yeah. Yeah. You know, this Mother, Uh-huh. Mother, pagbalik ko sa iyo mamaya, meron ano yung mensahe mo sa iyong mga kapwa magulang at saka bakit nagpapatuloy kayo diyan sa buhay na meron si Juan? Pero Doktora Mel, ano po ang mensahe niyo sa government, sa mga advocates para ho magtuloy-tuloy itong ganitong usapan? Kami po, syempre merong limitasyon. Naiintindihan namin yun. Ang gusto namin po syempre full implementation ng law. Pero right now, dahil may mga limitasyon and kahit po anong gawin natin, talagang we have to acknowledge po na hindi sapat kahit po sa yung pangmaramihan na mga kondisyon. Hindi rin sapat talaga. Ano po ang kaya nating gawin muna sa ngayon? Aside from yung sinasabi po na increase awareness, public awareness, kasi yun lang po muna ang first step talaga for the doctors po, clinicians din po, to go into yung pong ganitong mga field ng medicine para makatulong din po dun sa sinasabi nating rare conditions. Pero yung rare po natin, pag 1 in 20,000, parang more than 6,000 na Pilipino po na yun iniisip na natin na dapat meron silang sapat na attention galing sa gobyerno. But we would like to empower them also. Yun yung sinasabi natin, hindi po dapat natin nililimitahan ang kanilang kailangan. Pero we want them to be included in yun po yung sinasabi natin palagi, yung inclusion in the society, acceptance of their limitations. Very, very important po yun. Ang syempre kung ang magiging ng wish list natin and to be able to access everything that the others are easily able to access. Parang ganun po. Health, ganun po. Lahat, yun po lang access. Inclusivity and equity. I guess yun po yung mga gusto natin, mga konsepto na sana ma-apply po sa ating mga people living with rare disorders po. Yes, Yes, we go with you. We feel you, Doktora, and Miss Magdaraog. Yes, DJ. Okay, at dahil nauubusan na po tayo ng oras ay magpapasalamat tayo sa ating mga panauhin, di ba? Kay Doc Mel. Napakasarap ni Doc Mel kausap kasi walang negativity na maririnig ka sa kanya, but she's realistic enough to join these types of activities para ma-improve natin yung mga rooms for improvement. Ma'am Cynthia, yung pong tanong namin ni Doc Gina, why are you continuing and saan galing po yung pag-asa ninyo at ano po ang mensahe niyo sa mga kapwa niyo magulang at may mga anak na may rare condition? I think don't give up kami yung sa batas. It took a long while. Dinala namin yung mga pasyente namin sa legislative hearing sa Senate at so that they can see the face of people, children with rare disease with their mothers at in-explain nila diretso. Hindi kami kasi I represent an organization even if I have a son, no? Kasama din siya. Pero yung parents and the child talking to the lawmakers kasi they're the only ones who
who can give the law and can make it happen. That's why na-convince namin si Senator Pio, si Senator Angara, sino ba yung head ng legislatives, marami sa araw-araw pinupuntahan namin 3 office hanggang napasa yung law. So I guess now it's PhilHealth is susunod. DOH kasi may program, Integrated Rare Disease Medicines Program. Kaya lang, iisa-isang disease per year. Paano naman yan? Ang dami nating pasyente. Oo. So Yes kailangan... po. At Ma'am Cynthia, ano po ang dasal nyo kay Lord gabi-gabi para kay Juan at sa mga tulad niyang may rare condition? Alam mo, believe ako na He will give you at the right time. At the right time. Oo. Na, ewan ko, basta, like yung gamot ng ICAP, International Compassionate Access Program, nung we never expected yung mga pharmaceutical, syempre they're making money. Pero nagbigay sila ng ICAP, even to the 2 children that died. Kaya lang namatay, it was too early. They got it too early. Hindi na naagap. Yeah. Tiyaga. Okay, so Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At alam mo, Miss Gina, Ma'am Cynthia, Doc Mel, siguro talagang ganun Talagang dapat dapat ay maging transparent ng gobyerno. Saan ba napupunta yung ating bilyon-bilyon? At bakit napapayagan natin na ipanakaw ang bilyon-bilyong piso dahil yung napakarami nating mga kababayan na kailangan ng tulong, di ba? So wag na sanang sabihin ng gobyerno na wala tayong pera dahil hindi naman totoo 'yon, di ba? Yeah. I agree with you, Papa Ronel. Ipinapanakaw nga lang ng ating pamahalaan di ba? Nandyan po yung records ng maraming organisasyon na bilyong piso ang natatapon sa korupsyon. Bawasan lang natin yon at yung mga tulad ni Juan at kanyang mga kasama, mas marami pong matutulungan. Ang pasalamat po namin muli kay Doc Mel, kay Ma'am Cynthia. Yes Doc Gina, your final word, Doc Gina? Yes po, maraming salamat po sa hapong ito. Yan, yung mga public announcement, service announcement po natin, Hard of Hearing Group Philippines or HOHGP ay next week po siya, March 3. Tama ba ako? Next week. Next week. 2:30 to 4:30 po ay magkakaroon sila ng isang pagtitipon. Ito din po ay forum. Wow. DJ Juan, with regards naman sa kanilang pangangailangan din, ang dami talagang needs yung sa kanilang hearing aid. So hindi lang doon, ang kanila din magiging guest ay galing din po sa PhilHealth. So yun po, sana ay suportahan natin sila. Okay. And naghahanap din tayo ng mga interns and OJTs for our FB Live program. Sana kung sino po yung mga interesado, kontakin lang po ang Inclunasyon. At ang ating email, paalam ko may email address na tayo, di ba? Para makapag-email sila sa atin. Anyway. Naka-post naman, DJ. Okay. And then, may mga disability-related na issue at topics po kayo na gustong mapag-usapan, ano po ang hinihintay nyo? So, makipag-ugnayan na po sa Inclunasyon. Meron tayong FB page. Madali naman tayong makita sa FB page, DJ. And our sponsors, please. Okay. Bago yung sponsors, JM, magko-closing na kami para pagkatapos ng nauna so ipasok mo yung mga sponsors. Muli po ang pasasalamat namin sa inyong lahat. At alam niyo lalaban kami. Yun po dapat ang tema nating lahat. Lalaban tayo ng legal, lalaban tayo ng may determinasyon. Gagaya tayo sa grupo nila, Ma'am Cynthia. Sapagkat yung kanila araw-araw nilang ginagawa yun Tayo naman occasionally, pero sila dinadala nila yung krus nila araw-araw. Kaya sabi nila, Diyos ang kanilang sandigan. Maliwalag naman po yung sinabi ng Panginoon. Kung gusto mong sumunod sa akin, dalhin mo ang krus mo araw-araw. At yun po ang ginagawa ni Ma'am Cynthia at ng kanyang grupo at tinutulungan ng napakabukas ang isip at maayos ang direksyon na grupo ni Dr. Mel.
Ito po si DJ Ronnie sa ngalan ng Inklunasyon, bumabati at sumasaludo sa grupo ni Ma'am Cynthia at nagpapasalamat sa bukas ang isip na grupo ni Dr. Amel. Sana mas dumami pa ang lahi ninyo. Don't forget to count your blessings. Sa ngalan po ni Doc Gina, ito po si DJ Ronnie nagsasabing inklusyon, inklunasyon, now na. Now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.